Dumating na nga ang kinakatakutan ng mag-asawang Felma at itong si Manuel dahil masisilayan nila ang kanilang anak sa loob ng kulungan. Hindi mapakali ang mga ito at agad dinalaw ang kawawang si Colleen at dito pinapalakas nga nila ang loob nga nitong si Colleen at sinabi nga ni Felma na kung po pwede lamang ay sasamahan niya itong si Colleen sa loob ng kulungan kung yun ay makakatulong sa kanya. At sinabi rin tong si Manuel na maaaring kung papayag ang mga pulis na naroon ay hayaan na lamang siyang mag-stay doon hanggang sa siya ay makapagpiyansa. Kaya naman kahit naiiyak si Colleen dahil hindi naman talaga madali sa loob ng kulungan, napakasikip at napakainit. Bukod pa roon ay hindi siya mapakali sapagkat hindi mapagkakatiwalaan ang nasa loob ng kulungan. Hindi niya alam kung safe ba siya roon. Kahit hindi madali ang pinagdaraanan nga nitong si Colleen ay pilit siyang lumalaban dahil umaasa siya isang araw ay makakalaya din siya, lalo't pinapalakas nito ang loob niya ng mga magulang niya na laging nandyan at nakasuporta at nagkakagabay sa kanya. Sa kabila ng mga nangyayari ay hindi pa rin siya iniwan. Samantala, itong si Hazel ay talaga namang nakita niya na nakakulong na itong si Colleen ay hindi pa rin siya tumigil sa kasamaan niya. Talaga namang dinalhan pa ng mga media itong si Colleen sa loob ng kulungan para ipahiya at ipamukha sa kanya na talagang gagawin ni Hazel ang lahat at sisiguraduhin niya na mabubulok itong si Colleen sa loob ng kulungan at di magtagal kapag nahatulan na nga siya ay dadalhin na nga siya sa mas malaking kulungan sa loob ng city jail at doon na siya habang buhay. Kaya naman ang kawawang si Colleen ay ningingatog na sa takot at hindi na alam kung ano ang kanyang gagawin. Napaluhan na lamang itong si Colleen matapos nga magsalita dito sa kanyang mga magulang na baga humihingi ng tulong kung hanggat maaari ay gawin nila ang lahat na sana ay hindi magkatotoo ang sinabi nga nitong si Hazel nang sa ganun ay makalaya siya at hindi matutuloy ang pinaplano nga nitong si Hazel. Ngunit ang kanilang mga dasal ay maririnig nga ng tadhana sapagkat isang kaibigan ng kanyang ina ay muling magpapakita at dito malalaman sa balita ang sinapit nga nitong si Colleen. Kaya naman agad itong nagkuha ng pinakamagaling na abogado upang tulungan nga itong si Colleen para mailabas agad sa kulungan. Sa kabilang banda, sa kampo nga naman itong si Hazel ay mapapansin nga niya ang kanyang abogado na laging kumukontra sa kanya, lalong-lalo na sa kanyang pinagagawa dito kay Colleen. Alam niya kasi na inosente ang bata. Ngunit nainis itong si Hazel at sinabing nakakainis talaga daw umano ang kanyang abogado at sinabi nito na mabuti pa daw itong si Timo ay madaling pasunurin at sumusunod agad. At dito na nga ay napagtanto ng kanyang abogado na malinaw sa kanyang mga sinabi dahil nadulas nga siya na talagang totoo ang kanyang mga kutob na matapos nga makausap nga ni Hazel itong si Timo ay binayaran niya ito para lamang ituro itong si Colleen. Kaya naman konsensya tuloy ng tuluyan ang abogado at hindi na alam kung paano ipagtanggol itong si Hazel. Gayong alam na niya ang katotohanan na ito ay gumagawa lamang ng kasinungalingan para lamang makaganti dito kay Manuel at dito kay Felma.